Meron tayong YT. Dito niya makikita yung mga beads. Then, sa page, yung notes. Check nyo kaya para makita nyo. Huwag na nga, ayaw nyo naman. Kailangan pilitin ba yun, ha? Joke lang. So, number 2 topic na tayo is sa equation of the line. Doon, naturo na natin to last time. Panibagong content na kasi to eh. So, meron tayong iba't ibang forms ng equation of the line na. So, yung una, yung slope-intercept form. So, ano bang format yun? Ano ba yan? Kung naalala, ano yung format ng slope-intercept form? Ano yung equation na yan? So, that is y equals mx plus b. Kaya siya guys may m kasi nga kanina kinuha natin yung slope, di ba? Ito yung slope. Yung b natin is y-intercept. Kaya slope-intercept form. Tundan. So, lagay natin yung m as the slope. And yung b natin is the y-intercept. Ang ganda ng sulat ko ngayon ah. Tapos yung pangalawa naman guys is yung point slope form. So ano naman guys yung point slope form na formula? So that is y minus y sub 1. Thank you Yana. So y minus y sub 1 equals yung slope tapos x minus x sub 1 natin. So ito yung format. So kung makuha mo yung slope, yung isang point given, big sabihin. So kunyari, meron tayong slope, yung m natin, di ba given. Then yung x sub 1 natin guys, tsaka y sub 1, yun yung point ha. Hindi siya yung y tsaka x. So may given ka na point, for example, yun yung plug mo sa x sub 1 tsaka y sub 1. So merong standard form, standard or general. Natural and general form na ito. So ito yung may ax plus by plus c equals 0. Pwede nyo rin malaman guys yung parallel lines. Tsaka yung thank you Sir AJ. Charot. Tsaka yung perpendicular. So kapag guys, yung parallel lines, ibig sabihin kung meron kang dalawang points, dalawang equation na given, kung yung slope ng unang line mo is equals sa slope ng second line, ibig sabihin parallel line sila. So kapag naman perpendicular, yung slope ng first equation mo times yung slope ng second equation mo, magiging equal siya sa negative 1 dapat. Or negative reciprocal. Ito yun eh. Or yung di ba pag dinivide mo to both by m sub 1, magkakaroon ka ng m sub 2 equals sa negative 1 over m sub 1. Or pwede yung multiply mo, dapat lumabas is negative 1 yung mga slope para masabi mong perpendicular. Titig method pwede makuha. So let's say, pinaka-basic muna. And anyways guys, meron kasi isa pang point, yung 2-point form para dito. Kung meron kang dalawang point, alam mo naman yung formula ng slope, di ba?
Put na lang sa slope para dito ka na diretso. So, right into slope intercept form, no? So, let's say meron tayong M, which is equals to -4. And yung y-intercept natin, guys, is 7. So, ano yung magiging equation of the line natin? May nag-chat. May nag-chat nga. Sino ba yan? Si SK. Gabon. Ano ba? Yung ganap na naman daw. So, remember guys, kung meron ka ng slope tsaka y-intercept, so madali na lang yun, no? Kasi given na nga eh. Plug mo na lang yung dito, yung M tsaka B. Then yun na yun. So, kung di naintindihan, copy mo lang yung y-intercept, slope-intercept form natin. Then given yung slope mo na -4, yung M yan. Copy mo yung variable x. Then yung 7 mo guys is positive. So, dahil positive yun, plus 7. So, yun na kagad yun. Ito na yung equation ng line natin. Then, gusto mo i-graph yan, pwede rin. Madali i-graph ang linear kapag naka-ganitong format. Pero mas madali kung naka 2 points. Kasi pa-plug mo lang yun. Pinpoint mo lang yun, no? Sa number, sa Cartesian. Anyways, sana gets. Pag hindi, okay lang yan. So, number 2. Rice takbo. Kala ko kanin. Daming rice. Kanin. Palay. Ang palay, rice din, no? Rice ba? So, let's say meron tayong point A. Copy na lang. Let's say meron tayong 2 tsaka -3. Then, given din yung slope na 5. So, ano naman yung equation of the line natin? Para dito. Dali. Then, siguro kung nakuha natin yung equation ng line, di ba? I-write natin sa write in standard form. O, para maiba naman. So, paano natin gagawin yan? So, kung given yung point, ito yung formula guys. So, pag merong given na point tsaka slope, so y minus y sub 1 equals m times x minus x sub 1. Then, kung given yung points nga, sabi natin, kailangan nakasimplify, boss. So, meron tayong given na point na 2, -3, then slope na 5. So, hanapin natin yung equation of the line, then write natin standard form. Na-repose, oo nga, tinadtad eh. Sino kayo nakakita nun? Thanks. Nangihingi ka ng sign. Ay, hindi ito yun. Magarit. Hindi ito yun. Wag mo. Hindi ito yun. Ano lang to? Trial. Testing lang. Hindi ito yun. Bahala ka. So, meron tayo guys point. So, tsaka slope. So, gamitan natin ng point slope form, no? So, yung formula is y minus y sub 1 equals sa m times x minus x sub 1. So, sabi natin yung given na point, ipa-plug natin yon sa x sub 1 tsaka y sub 1. So, lagyan mo to ng x sub 1 tsaka y sub 1. So, plug na natin. So, meron tayong y minus yung y sub 1 natin, that is -3, equals yung slope given na 5. Wait lang. Naubusan ako ng hangin.
So, meron tayong y minus negative 3. Then, yung slope natin na 5. Then, yung x natin is x pa rin. Then, yung x sub 1 is 2. So, magkakaroon tayo ng minus 2. Then, distribute lang guys yung pwede. Then, simplify na. So, yung y minus negative 3 magiging y plus 3 siya. Then, equals, ito distribute. So, magkakaroon tayo ng 5x minus 10. Then, after that, combine like terms or equate natin sa yung 3. Lipat natin sa kabilang side. So, magkakaroon tayo ng y equals 5x minus 10. Then, kung plus 3 yun, magiging minus 3 na. Sinilipat na natin. Then, magkakaroon tayo ng y equals 5x. Then, yung negative 10 minus 3, that is negative 13. So, ito yung equation ng line natin kapag nasa slope-intercept form, no? Then, pag ni-rewrite naman natin to guys into standard form, ibig sabihin dapat naka-equate sa 0. Pero dapat positive yung a natin, no? So, di ba meron tayong ax plus by plus c, dapat positive yung a natin. So, dahil dito guys, yung 5x natin nasa right side and positive na siya, gawin natin 0 tong left. Then, copy natin yung 5x. Then, ililipat natin tong y sa kabila. So, magiging minus y. Then, minus 13. So, ito naman kapag nasa standard form. Sundan. Next tayo, number 3. Sakit sa ulo nga eh. Sino ba kasi nagpauso na ito eh. Number 3. So, let's say meron tayong point A, which is 1, 4. Then, meron tayong point B na 3, 10. So, hanapin ulit natin guys yung equation of the line passing through these points. So, equation of the line passing through. So, ito guys, meron tayong given. So, ito kasi 2 points yung given, no? So, pwede mo naman ito magamit actually. So, pwede rin ito guys. Depende kung trip mo. Pero, mas maganda kasi dito guys, 2-point form, no? Pero, sabi nga natin kanina, kahit wag ka na mag 2-point form, okay lang, no? Kung alam mo yung formula ng slope na y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Pero kapag 2 points yung given, magko 2-point form ka talaga. Kung hindi mo alam. Pero alam mo, sabi ko ni. Basta. So, alam na natin, no? 2-point form. Daw wala siya dito, guys. Lagay natin dito sa kabila. Ang gulo ko magturo, ah. So, yung 2-point form, dagdag natin. So, 2-point form, kasi nga dalawang points na given. So, basically, guys, ganun pa rin. Magkaroon ka ng y minus y sub 1 equals, yung sa formula natin, di ba, ng point slope form, yung m natin, slope yun, di ba? Wherein, yung slope natin, ito siya equal. So, lagay mo lang yung y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Then, times yung x minus x sub 1. So, parang ano rin to guys, point slope form. Wherein, dalawang points yung given nga lang. Pero pwede mo kasi ito kunin yung slope eh, para doon ka na sa point slope form. Anyways, so pag ginawa natin yung slope, ano kaya maging slope natin guys? Wala pala eh, huwag na natin ito gawin. So pag ganito guys, kunin natin yung slope, tsaka yung slope muna. Hindi tayo mahirapan. Ano maging slope? 0 times 0 na lang. Galing talaga ni engineer magturo. Nag-change career ka lang ha. Yan, luloko mo na kami ha. So, meron tayong y sub 2 guys. So, plug lang natin yung x sub 1. Y sub 1 tapos x sub 2, y sub 2. So, yung y sub 2 natin, that is 10.
minus yung y sub 1 na 4 over 3 minus 1. So, magkakaroon tayo ng 10 minus 4 which is 6 over 2. So, magkakaroon tayo ng 3. So, meron tayong slope na 3 na. Para dito yan. So, x sa y sub 2 minus y sub 1. Anyways, kung plug na natin siya direkta, okay lang yun, no? Sabi ko nga kanina guys, kung kumakuha mo yung slope, diretso ka na dito sa point slope form. No, diretso pa rin tayo doon. Anyways, ang gulo-gulo ko. Wait ulit, no? Okay, nagsawa. So, meron tayong y minus yung y sub 1 natin, that is, pili ka lang sa dalawang points. Pwede mo kasing kunin dito guys, or eto. So, let's say dito na lang sa A. So, yung y sub 1 natin, that is 4. So, lagay natin yung 4 dito. Equals, yung y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1, di ba 3 na siya? So, hindi natin ko-compute yun. Lagay na natin yung 3. Then, copy natin yung x minus yung x sub 1, which is 1. Then, distribute na lang. Then, simplify. So, magkakaroon tayo ng y minus 4. Then, magiging 3x minus 3. Siyempre, add both side ng 4 para ma-isolate yung y. So, pag nag-plus 4 ka dito sa kabila rin, sa mga constant, i-add natin yun eh. So, magkakaroon tayo ng y equals 3x. Then, negative 3 plus 4 is magiging positive 1. Or plus 1. So, ayun na siya guys. Ayun na siya, na. So, kung gusto mo siya i-rewrite ulit into standard form, pwede rin. So, sabi natin guys, dapat positive yung x, o yung coefficient ng x natin. So, dahil positive siya sa right side, i-zero natin tong nasa left. So, copy natin yung 3x, yung y magiging minus. Then yung 1, plus 1, kasi hindi naman siya nilipat. So, ito yung standard form. So, remember, standard form, or general, ito yan. Tsaka itong kabila. Dito guys, slope intercept yan. Gets ba yun?